Alam nyo ba guys, problema ng OFW, dekada na ito yung dagdag sahod. Tapos yung end of service, vacation leave, hanggang ngayon, wala pa ring pagbabago. Suggest ko lang sa OWA, sa DOLI, okay, DMW, o basta ako sino yung namamahala sa mga OFW. Ito lang ma-advise ko, ma-suggest ko dahil isa din po akong OFW kasi I'm sure matagal na ito, dekada na ito. Una, yung sahod. Hanggang ngayon, $400 pa rin starting. Okay, lalo na sa mga kasambahay, $400 is nasa 20,000 pa yan. Okay, hanggang ngayon, hindi pa rin tumataas yung sahod. Pangalawa, yung end of service, hindi pa rin nabibigay. Umaabutan ng 20 to 30 years. Diba? Pangatlo, yung vacation leave. Nagbi-vacation yung iba, sariling ticket pa. Tapos wala namang vacation with pay, binibigay. Diba? So yun yung po, isa sa mga pangunahing problema po sa mga OFW. Okay, I do suggest, bago kayo gumawa ng mga programa dyan sa DOLI OWA, diba? May tinayo pang programa, libre puhunan daw kamo. Yes, libre puhunan. Makakuha po kayo ng 150,000 to 1 million, pero by grupo. Okay, 60, makakuha ka ng 1 million puhunan, 31 kayo, pataas na grupo. Pagkalahating milyon naman, sobrang dami nyo rin. Anong klaseng negosyo? Kasi karamihan sa mga OFW, wala namang alam sa negosyo, tapos maghahanap ka pa ng grupo. Ito pang mas malupit, ang daming requirements, government requirements pa, like SEC, affidavit, ano pa. So, parang hindi. Alam nyo, yun yung pinaka-the best. Kahit sino mga OFW nakakapanood nito, agree kayo sa akin. Ito lang yung problema na to, yung primary problem ng mga OFW, yung sahod, di ba? Yung end of service and vacation leave. Itong tatlo na ito, kahit yung dalawa pa nga lang kahit yung dalawa lang, vacation leave at saka end of service, kahit yung $400, nasanay na yung mga OFW, pero itong dalawa, yung end of service, vacation leave, I'm sure 101% agree kayo mga OFW na itong dalawa is naibibigay ng tama, nabibigay ng husto. Alam nyo guys, meron akong kasama, kakauwi lang ngayon sa Kuwait. Alam mo ba, 2 years lang siya, naibigay yung indemnity niya, 2 months, bukod pa yung sahod niya. Diba? Swerte ka pag ganyan yung employer mo. Kumaga may kusa. What if yung iba? Wala pong kusa yan. Diba? So, bago po tayo gumawa ng mga programa, puhunan ng libre puhunan sa mga OFW, sang katutak naman ng requirements, tapos may program pang 20K, sang katutak na requirements, pag pumunta sila sa OWA, hindi naman daw pwede sila, kasi may OFW naman daw, may kita naman daw sila. So, nagbigay pa kayo ng programa, hindi, di ba? Sang katutak na programa, hindi naman akma para sa amin. Di ba? Nakikita namin sa video, tapos pag pinuntahan nyo personal, wala. Agree ba kayo dyan mga OFW? Diba? I'm sure, kahit yung tatlo na lang, yan yung tapusin nyo. Okay, wag bago kayo gumawa ng mga programa, itong tatlo, yan yung bigyan nyo ng pansin. End of service, every 2 years, dapat bigay. Diba? So, bahala na kayo gumawa kung ano yung sistema gagawin nyo. Ang mahalaga lang kasi sa aming mga OFW, diba? Makuha namin yung karapat-dapat. First, ito, bawat contract, every 2 years, ito yung end of service mo. Saan namin kukunin? Diba? Kasi yung sa disco mga nakarang video ko isa agency. Buti na lang may mga nagko-comment din kapwa natin na OFW. What if tapos na po yung kontrata, hindi na po hawak ng agency? What if magsara yung agency? Kumbaga direct na sila hire. O nga naman. So gawa po kayo ng sistema. Diba? Yun po yung i-focus nyo. Yung mga government personnel, yung umahawak po sa mga OFW, kung may mga concern kayo. Yun lang, itong tatlo lang pangunahin. Yung sahod, $400, baka pwede nyo gawing $500. Diba? Yung end of service, diba? Yung vacation leave, yung pera na nilalaan nyo sa mga iba-ibang mga programa, what if dito nyo ilaan sa tatlo? At least lahat makapakinabangan. Kisa po yung programa na katulad ito, grupo-grupo. Ilang grupo lang po yan. Baka mamaya mga professional na OFW pa yan. Paano naman yung mga kasambahay? Again, hindi po ako, kasi karamihan ng mga OFW, hindi talaga nakapagtapos. So, hindi po, kahit sa pag-asikaso na requirements, kahit nga doon sa agency, hirap na hirap sila mag-fill up Much more pa yung magtatayo ka ng grupo. Ang hirap pagtayo ng grupo pagdating sa ganitong negosyo. So, dapat focus lang sa individual. Nakuha nyo ba yung point ko? Sana
dekada na ito eh. Ang dami ng mga content creator na nagsasabi nito, hanggang ngayon wala pa rin. 'Di ba? Yun yung pangunahin, yung tatlong yan, maibigay lang. Lahat makikinabang, mga OFW, mapaluma, mapabago man yan. 'Di ba? Lalo na mga bagong OFW, 'di ba? So, yung mga gastos nyo dyan sa programa na hindi ko alam kung napupunta talaga sa programa ng OFW, ba maya binubusa naman, okay? Hindi ko naman sinasabi totoo, hindi naman alam eh, kasi marami pa rin mga OFW na hindi talaga nakikinabangan yung kanilang long term, yung trabaho nila, di ba? Mga OWA member pa yan, wala rin naman ng pakinabangan. Sa totoo lang, hindi pa talaga, parang kulang para sa akin. Yun lang, yung tatlo lang maibigay. Comment nga kayo mga idol, kung may agree kayo sa akin, na kahit yung tatlo lang maibigay, ay, napakasarap ang buhay. Imagine mo, pag tumaas yung sahod mo, $500, mapakinabangan mo yun buwan-buwan. Di ba? Yung end of service mo, every 2 years, may bibigay. So, ang government gumawa ng sistema, makuha tong tatlo, mapakinabangan. Huwag na tayo makialam sa employer. Kasi malabo yan. Wala sa hulog yan. Di ba? Ikaw pa mapapasama. Sasabihin, wala sa kontrata, kahit nasa kontrata. So, yun lang naman na-advise ko kasi kawawa talaga tayong mga OFW.